Hello guys, so ito po gagayatin po natin ng pino itong laman ng baboy at isusunod natin dito yung carrots. Ayan po guys, ipapakita ko sa inyo kung anong proseso na gagawin ko ngayon. So guys, katulad din ng laman ng baboy, pipinuin po natin ng maayos yan bago natin ilagay doon sa pinaggigilingan. At ito din yung sibuyas, same process po, gagayatin din po natin. At saka ilalagay natin doon sa pinaggilingan ng carrots guys. So guys, sa hindi nakakaalam kung ano ang pinaggigilingan ko, ipapakita ko sa inyo. Simple lang po to, maliit na bagay. So ang proseso lang po dito, hinihila-hila lang po to guys. At saka pag linilinisan to guys, kailangan kunting ingat kasi matalim talaga yung ano nito. So guys, ito po yun. Yan, kikita nyo po, sobrang talim po yan guys. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo yung proseso. Ayan, hila-hila lang po. At saka dahan-dahan lang po guys, baka maputol yung tali. Yan guys. Pagkatapos yan guys, maggagaya tayo ng bawang. At same process po, ilalagay po natin doon sa pinagigilingan para same proseso din yon. Yan. At ito na po guys, lagay na po natin yung black ground pepper. At saka isusunod natin yung giniling na baboy. Ayan po guys. At saka guys, ayan na po. Magpapakulo tayo ng mantika guys. Ayan. Para maggisa na po tayo yung giniling nating baboy. Ayan. So guys, hindi na tayo naggisa ng mga sangkap dahil nandun na po lahat ng sangkap doon sa giniling natin na laman. Pinagalo-halo na po natin. So ang gagawin natin, lalagyan na lang natin ng oyster sauce guys. Yan. At pagkatapos yan guys, halukayin po lang natin yan. At ilalagay na po natin din yung cheese. So guys, kung napapansin nyo, bakit ko ilinagay dyan kaagad yung cheese? Sariling version ko po yan guys. Yung iba kasi guys, ini-slice yung cheese at saka ilinalagay doon sa may ginagawang dynamite or ceiling green. Hello guys, sa hindi po nakakatikim pa sa luto ko, sa lutong dynamite ko po, siguradong mapapawaw kayo sa lasa nito guys. Bola lang yan. Hello guys, so ayan po. Inahalukay ko po siya para malusaw yung cheese hanggang maging okay na po siya. So guys, mga ilang minuto na lang po to hanggang malusaw to. At saka pwede na po na natin tong ilagay doon sa ginagawa nating dynamite guys. So ayan po, hanguin na po natin at mag-start na po tayo. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano paglagay. At pagkatapos yan guys, ito po yon yung proseso ko. At saka ihahanda na po natin yung lumpia wrapper na paglalagyan natin ng dynamite. So ayan po, unang proseso. Yan. Dahan-dahan, lagay at saka i-roll po natin ng paganyan. So guys, kailangan may tubig po tayo dito para basahin yung lumpia wrapper. Ayan, para dumikit. So same proseso po hanggang matapos po lahat yan guys. So ipapas forward po natin dito para mabilis tayo matapos at makaluto na po tayo. Ayan.
At dito na nga guys, tapos na po tayo sa pagbabalot ng dynamite po guys. So maraming salamat sa panonood at palagi kayong nandyan sa lahat ng ginagawa kong content. Maraming salamat sa inyo kasi pag wala kayo, wala din akong show. So shout out pala dyan kay Ma'am Iska at saka kay Pretty Chingkay. Maraming salamat sa inyo na sumusuporta palagi sa ginagawa kong vlog at saka sa inyong lahat po. Maraming salamat. So guys, umpisa na po at magluluto na po tayo para makakain na po tayo sa gawa natin guys. So kailangan natin guys, pag gumawa tayo nito guys, kailangan yung apoy po natin ay medium rare lang po. Hindi masyadong malakas kasi pangit pag masunog po yan. Kailangan po natin yan i-buro baliktad po ng mapantay yung luto po na yan po. Tapos na po guys. At saka para maging maganda yung hapunan natin, lagyan natin yung topping yung gawa natin. So guys, ito na po. Tapos na po guys. Umpisa na po guys natin. Anong mo? Namit gid. Yummy. Crunchy.